Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Parang merong magandang mangyayari sa linggong ito. Baka ngayong Sabado o sa Linggo ay matuloy na naman yung second round of peace negotiation between Amerika and the IRGC ng Iran. Pangalawang rounds ito, 'di ba? Nung unang rounds, matigas talaga ang mga ulo nitong officials ng IRGC. Ngayon, dahil sa sila'y na-choke ng Hormuz, di ba? Ito yung tinatawag na the Iranian taste their own medicine eh. Dahil sila yung nangunguna ng style na choke the Hormuz. Ngayon si Trump na naman ang nag-choke ng Hormuz at sinama yung kanilang mga liig, ginano ni Trump oh. Kaya hindi sila nakahinga dahil sa hindi lang sanctions, hindi lang freeze assets, kundi itong kanilang negosyo na pagbenta ng langis ay wala nang naibenta ang Iran. Imantakin nyo sa isang araw pala ay merong $300 million na kita ang Iran. Kahit nagyera daw ay kumikita ang Iran ng $300 million kasi sila lang yung nakapagpalabas ng langis eh. Ang Saudi hindi nakapagpalabas, Qatar, Bahrain, ano ba bang dun, mga nagbibinta ng langis, Iraq hindi nakakalabas eh. Kaya ang kumikita sa gera ay tanging Iran dahil yung kanilang tanker makalabas pasok eh. Nilalagyan lang yun ng mga flag ng iba't ibang bansa, pero sa Iran pa rin yun. Kaya magtaka tayo, oy merong 10 nakalabas, sa Iran pa rin yun. Kaya nalaman niya ni Donald Trump, kaya nga chinoke literally ni Trump, sinara, blockade ang tawag eh. Sa IRGC choke ang tawag nila. Kay Trump, blockade. Kaya blinakade ni Trump yan. Ang style pala diyan, kapag galing Saudi yung mga tanker, pwedeng makalabas. Pero kapag galing ng Iran, hindi. Total blockade. Ayaw palabasin ni Trump. Kaya 3 araw na nasaktan ang ekonomiya ng IRGC. Hindi sila kumikita ng 3 araw eh. Kaya mapilitan silang makipagsundo ngayon kay Trump. Ito ngayong sinabi natin na card trick ni Trump. Si Trump ay kumpleto ang alas eh. Kumpleto ang kanyang baraha, kumpleto ang alas. Ang Iran ay wala ng alas, naubos na. Sabi ko, natira yung Joker na lang eh. Kaya anong gagawin mo sa Joker? Wala namang value yun. Kaya time to surrender. Hands up, makipag-negotiate kay Trump. Siyempre hindi naman kayo papatayin, merong immunity yan eh. Kapag susurrender ka, sabi ni Trump, lahat ng susurrender na IRGC ay merong immunity kahit na sundalong ordinaryo. Hindi makulong, merong freedom yan. Kaya bakit magpakamatay pa tong mga IRGC? Ang ganda-ganda ng buhay nila eh. Kapag pupunta sila sa Europe, meron silang mga mansyon doon. Merong magagandang asawa na naghintay. Kanilang mga anak ay parang mga celebrity sa Europe eh. Bakit magpakamatay sila dyan sa IRGC? Kung hindi magkasundo, expired na ang ceasefire next week, pwede na silang bombahin muli ng Israel. Ang Israel ang hitman ng Amerika eh. Nakita niyo ba mga kababayan? Ang Israel ang tumutudas ng mga opisyal ng Iran. Hindi si Trump. Israel talaga. Kaya nasabi ko, ito yung birdugo ang Israel. Birdugo ng yan eh. Kung sa anghel pa yan yung yung archangel ang Israel. At si Trump, di ba? Yan yung mga angel na magipagdigma eh. Yung mga archangel, may mga espada yan, mababangis. Hindi yan yung cute-cute na angel na yan na nasa Valentine's na si Stupid Cupid. Okay, kaya ito maganda na to na balita. Atin ang pakinggan si Miss Corina Sanchez. Hatid sa atin ng Bilyonaryo Channel. Kung bibitiwan lang ng Iran ang kanilang nuclear ambition, tapos agad ang gera ayon kay US President Donald Trump. Kasabay nito, kasado na rin ang peace talk sa pagitan ng Israel at Lebanon. Mauuna ang Israel at Lebanon eh. Ngayon ang kaduda-duda dito na mukhang hindi successful itong Israel at
Lebanon. Kasi ang makipag-usap sa Lebanon ay yung legit na na presidente ng Lebanon, hindi yung presidente ng Hezbollah. Kasi ang kalaban naman ng Israel sa Lebanon ay Hezbollah. Yun ay IRGC soldiers yun na nandun sa tinatawag na proxy, nandyan sa Lebanon. Pero hindi yan sundalo ng Armed Forces of Lebanon. Kaya ang kausap dito ng Israel ay presidente ng Lebanon, hindi yan yung kanilang kalaban. Kaya mukhang walang mangyari sa peace talk ng Israel at Lebanon kasi hindi naman Hezbollah yung uupo doon, kundi Lebanese government or officials. Lebanese officials, hindi yun mga Hezbollah. Ang Hezbollah, walang mga yan, katulad niyan sa IRGC. Walang mga pinag-aralan yan, kaya suicidal. Kaya hindi nila alam ang kahalagahan ng buhay dahil sa, yun nga ang doktrina nila, magpakamatay para sa kanilang para sa katulad kay Ali Khamenei. Yun ang nagdoktrinate sa kanila Kaya ito na yung maganda kahit na hindi pa natuloy ang peace talk, parating pa lamang. Pero baka makatsamba, di ba, na maayos na yung lahat na yan, magkasundo, at balik na sa masiglang ekonomiya ang buong mundo. Mga kababayan, di ba? Balik na tayo sa ganitong oras dito sa amin, tahimik na Wala na yung mga joyride na mga chika babes na nag-aangkas sa mga boyfriend nila sa motorsiklo na paikot-ikot sa syudad ng gabi. Wala na yan. Hindi na uso yan. Dahil mahal ang gasolina. Mahal ang gasolina. Okay, so ano kayang mangyari sa peace talk na ito, no? Second round ng nina JD Vance at yung si Abbas Araghchi, di ba? Yung Abbas Araghchi, sarap sampalin ng muka na yun Talagang sinungaling at balimbing. Bigla na lang mag-oo tapos hindi na naman. Okay, so balik tayo kay Corina Sanchez. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. This whole thing is really about no nuclear. They cannot have a nuclear weapon. And if they're going to have a nuclear weapon, we'll be living with them for a little while, but I don't know how much longer they can survive. Nasa Iran na raw ang bola kung magtatagumpay ang peace talks nito sa Amerika. Pumali ang unang round ng negosasyon sa Pakistan dahil sa nuclear ambition ng Tehran. Noong isang linggo, nagkasundo ang magkabilang panig sa 2-week ceasefire. Pero tinabla ng White House ang mga ulat na nanghihingi ng extension ng Amerika. And it's obviously in the best interest of Iran to meet the president's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go. Inanunsyo naman ni Trump na magsisimula na bukas ang peace talks sa pagitan ng Israel at Lebanon. Time, hindi yan bukas sa sa Sabado. Pero nung nakaraan na linggo yun Linggo ng umaga, last week. Kaya isang linggo lang pala ay peace talk na naman. Ay baka atras naman yung IRGC at baka mayroon pang round 3 nito, parang boxing din kahit knockdown na yung IRGC ay lumalaban pa rin Ngayon mga kababayan ay sana, di ba, maliwanagan ang utak ni Abbas Araghchi. Si Abbas Araghchi lang kasi diyan ang medyo may utak sa mga opisyalis diyan. Nakikita nyo naman, walang ibang nagsasalita. Yung spokesperson ng IRGC na wala ng tulog, yung nangingitim na ang kanyang mata ng eye bag, wala na yun. Yung pinagsasabi nun ay parang nakarecord na lang yun, paulit-ulit na lang Tanging si Abbas Araghchi at saka yung parang si Sean Connery na muka, si Gaddafi. Yun, yung dalawang yan yung medyo may utak na kasing laki ng sa aso. Diba? Hindi pa rin katulad ng utak natin na malalaki. Sa aso pa rin Kaya may talino rin pero level pa rin ng aso. Mga kababayan. Yan si Abbas Araghchi at yung isa Gaddafi. Kasi sila yung pangatlong layer na ng opisyalis ng Iran. Yung una, yun talaga yung mga matatalino daw, yung una. Wala na, ubos na Tapos second layer, yun yung pinamunuan ni Mujtaba Khamenei Bading.
ubos na rin yon. Ito yung third layer na mga buhay pa. Sila Abbas Araghchi. Kaya kapag nalaman ng Mossad kung nasaan yan si Abbas Araghchi, tutudasin din yan ng Israel. Tutudasin din yan. Ilang tulog na lang, mawawala din yan. Mga ano yan yung mga anay ng parang mga anay na utak ng mga tao na ang sarap-sarap ng mabuhay tapos sila yung iniisip ay digmaan palagi at pumapatay. Oy, calling nga pala Pope Leo XIV, nasaan ka na, di ba? Bukas merong i-execute ng Iranian regime na babae. Bukas isang doktora. Professional yan. Bibitayin ng IRGC bukas tsaka meron pang yung kanyang husband. So dalawa sila bukas. And then merong kasunod na 3 babae din sa susunod na araw. Habang merong ceasefire, itong IRGC ay nag-schedule ng mga bitay. Kaya calling Pope Leo XIV. Ayan, calling Pope Leo. Bakit wala kang imik kapag ganito? Di ba? Sa 10 utos ng Diyos, isa doon ang huwag kang pumatay. Kaya utos yan ng Diyos. Ngayon, tawagan mo yung mga leader ng meron ka namang hotline dyan Leader ng IRGC, Pope Leo, tawagan mo, ipahinto mo yan. At least, gumawa ka ng pagpigil. Si Donald Trump, pinipigil niya yung 800 na bitay. Di ba, ginulat ni Donald Trump Kaya nga bukas, headline ito, yung mag-asawang doktora, bibitayin ng IRGC bukas. At mayroong kasunod na 3 babae na naman. 5 sila lahat naka-schedule bukas. Kaya ito nga pala, kung talagang sugo ng Diyos yang si Santo Papa na Pope Leo, ito na yung pagkakataon na tubusin mo yung buhay ng bibitayin. At least magpakita ka doon sa IRGC o tumawag ka. Pigilan mo yung bitay kasi ayaw ng Diyos ng ganyan Ngayon kung hindi ka mag-react, Pope Leo, sa bibitayin bukas, ibig sabihin ay gusto mo ang mangyayari na yan. Kasi si Donald Trump ang tinitira mo Ibis na nagpagdigma si Donald Trump, binabara mo rin Pero dito sa mga binibitay, wala kang imik O tingnan natin bukas kung may salita si Pope Leo XIV sa bibitayin. Tingnan natin kung mayroon siyang ilalabas na press release na magsabi siya na na masama ang magbitay. Sigurado ako wala. At yan na natin malalaman kung sino ang Santo Papa na yan kapag wala siyang reaksyon sa mga binibitay. Inoong una, yung pinagbabaril na 37,000, didbo lahat. Wala siyang reaksyon doon. Walang publicity. Meron pang binitay na sikreto, 800. Wala din siyang sinabi doon. Pero kay Trump, marami siyang sinasabi. Di ba mga kababayan? Tama ba ako dyan? Mukhang tama Kasi utos ng Diyos yan na huwag kang pumatay. Dapat, ang Santo Papa na yan ay tawagan niya at pigilan niya ang IRGC na huwag niyong patayin yan kasi bawal sa utos ng Diyos. Ganun yun kung talagang sugo ka ng Diyos. Mukhang hindi parang si Ali Kaminiga na na akala mo si Allah yung kausap mo, hindi pala. Yung Diyos mo baka iba Kaya diyan na talaga ako hindi maniniwala sa Santo Papa na yan kapag wala siyang gagawin bukas na pagpigil sa mga bibitayan nitong IRGC. Kasi sinusuplak niya palagi si Trump Pero pagdating dito sa mga bitay, sa mga execution ng mga Kristiyano diyan sa Iran, mga Kristiyano pa naman ang mga binibitay diyan. Kapag nalaman na Kristiyano, pinagbabaril sa simbahan. Grabe. Kaya Pope Leo, the Santo Papa, tawagan mo ng IRGC ngayon pa para matigil yung Doon ka kumakampi sa IRGC, kaya hindi mo pinipigilan. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo? Tayo?
pustahan tayo bukas. Ako pupusta ko eh. Walang imik si Santo Papa bukas. Anong pusta nyo, mga kababayan? Pipingilan ba ng Santo Papa yung execution ng mag-asawa at 3 pang babae bukas? Atin yan subaybayan bukas, mga kababayan. Alright, sa ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat sa nag-subscribe. Malaking tulong ang inyong subscription. Ako'y magpaalam. Ingat ang lahat. God bless us.